Sa isang masikip at masalimuot na iskinita kung saan dikit-dikit ang mga bahay, naroon si Elijah, 9 na taong gulang. Masayang naglalaro ng tumbang preso kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi mo aakalain na ang buhay ng batang ito ay isang larawan ng kahirapan. Bagamat simpleng damit lamang ang suot ni Elijah, isang kupas na t-shirt at shorts na medyo masikip na sa kanya, nang ibabaw ang kislap ng kanyang mga mata. Tila walang problema ang mundo para sa batang ito. Sa bawat tawa, sa bawat takbo, makikita mo ang kalayaan at kasiyahan na bihirang makita sa mga bata sa iskinita. Sa kabila ng kahirapang bumabalot sa kanilang paligid, kailanman ay hindi nakaranas si Elijah ng gutom o kakulangan sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ang kanyang mga magulang, sina Aling Marites at Mang Arnel, ay kilala sa kanilang sipag at dedikasyon. Si Mang Arnel ay isang construction worker, habang si Aling Marites ay nagtatrabaho bilang tagapaglaba sa mga bahay sa subdivision na malapit sa kanilang lugar. Kahit na mababa ang kita, sinisiguro nilang palaging may pagkain sa mesa at si Elijah ay may sapat na baon sa eskwela. Isang hapon, habang nakaupo si Aling Marites sa kanilang maliit na sala, pinapanood niya si Elijah na nag-aaral ng kanyang mga leksyon. Napapangiti siya habang iniisip kung paano nilang napagtatawid ang bawat araw, kahit na tila hindi ito sapat para sa kanilang pamilya. "Arnel, tingnan mo si Elijah oh," sabi ni Aling Marites sa kanyang asawa habang tinatanggal ang kanyang mga tsinelas. "Ang sipag talaga mag-aral ng batang yan. Hindi ko akalain na sa kabila ng hirap ng buhay natin, nagagawa pa rin nating mapagtapos siya ng elementarya." "Oo nga, mahal," sagot ni Mang Arnel na kararating lang mula sa kanyang trabaho. Pawis na pawis ito at halatang pagod, ngunit ngumingiti pa rin. "Para kay Elijah, lahat kaya kong tiisin. Alam ko, mas malayo pang mararating ng batang yan." Isang gabi, habang nakahiga na sila sa kanilang banig na tila laging inaayos dahil luma na, pinag-uusapan ng mag-asawa ang hinaharap ni Elijah. Alam nila na hindi magiging madali ang mga susunod na taon, lalo na sa tuwing papalapit ang graduation ng bata sa elementarya. "Sa tingin mo ba, mahal, kaya pa nating tustusan ng pag-aaral ni Elijah hanggang high school?" Tanong ni Aling Marites, puno ng pangamba sa kanyang boses. "Kaya natin yan, mahal," tugon ni Mang Arnel. "Gagawa tayo ng paraan. Kahit doblehin ko pa ang trabaho ko, di ko hahayaang maipit ang anak natin dahil lang sa hirap ng buhay." Natutong magpasalamat si Elijah sa bawat biyayang natatanggap nila, gaano man ito kaliit. Minsan, dumating ang kanyang ama mula sa trabaho na may dalang lumang notebook na galing sa isa niyang kasamahan sa construction. Nakangiti si Mang Arnel habang iniaabot ito kay Elijah. "Anak, ito, notebook para sa susunod na school year. Gamit na pero malinis pa ang ilang pahina," sabi ni Mang Arnel na pilit na itinatago ang pagod sa kanyang boses. Tuwang-tuwa si Elijah. Niyakap niya ang kanyang ama at ang notebook. "Salamat po, tatay. Kahit luma, okay lang po. Gagamitin ko po ito ng maayos." Ang ganitong simpleng pangyayari ay nagpapakita ng kanilang buhay na puno ng sakripisyo. Ngunit sa kabila nito, laging masaya at puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Nang tumuntong sa Elijah sa high school, naging mas masipag siya sa kanyang pag-aaral. Alam niyang hindi biro ang mga pagsasakripisyong ginagawa ng kanyang mga magulang para sa kanya. Lumalaban si Elijah, sinisiguradong sulit ang bawat perang ginagastos ng kanyang mga magulang para sa kanyang edukasyon. Sa eskwela, bagaman hindi siya nakasuot ng mamahaling uniforme o sapatos, kilala si Elijah bilang matalino at mabait na estudyante. Mahilig siyang mag-volunteer tuwing may mga proyekto ang klase. Kahit paminsan ay kinakapos na siya sa oras. Madalas, pag may mga group work, siya ang unang nag-aalok ng tulong. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa pag-aaral, nararamdaman ni Elijah ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga magulang. Isang gabi, habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa kusina. Hindi nila alam na gising pa siya at nakikinig mula sa kanilang maliit na kwarto.
Malapit na ang kolehiyo ni Elijah, mahal. Mahina, ngunit puno ng alalahaning sabi ni Aling Marites. Hindi ko na alam kung saan natin kukunin ang pera para sa matrikula. Ang high school pa lang, hirap na tayo. Napayuko si Mang Arnel, huminga ng malalim. Alam ko, mahal, pero hindi pwedeng huminto si Elijah. Hindi ko hahayaan na maipagkait sa kanya ang oportunidad na makatapos ng kolehiyo. Alam mo naman, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan niyang makapagtapos para may maayos na trabaho siya at magandang kinabukasan niya. Paano kung hindi natin kayanin? Tanong ni Aling Marites habang nagpupunas ng luha. Hindi ko kayang isipin na mapuputol ang pangarap ng anak natin. Hindi na nakapigil si Elijah. Tumayo siya mula sa kanyang kwarto at lumapit sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, mahina niyang tawag sa kanila na ikinagulat ng mag-asawa. Narinig ko po ang usapan niyo. Nagulat sina Aling Marites at Mang Arnel, ngunit hindi nila itinanggi ang kanilang mga alalahanin. Anak, hindi ka na sana nakinig. Sabi ni Aling Marites, puno ng lungkot. Ayaw namin na mag-alala ka pa tungkol dito. Ngunit lumapit si Elijah, hinawakan ng kamay ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po ang sitwasyon natin. At kung hindi na po talaga kaya, maghahanap po ako ng ibang paraan. Magtatrabaho po ako kung kinakailangan. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako susuko. Gusto ko pong makapagtapos para sa inyo. Napaiyak si Aling Marites at niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Elijah, anak, napakaswerte talaga namin sa'yo. Si Mang Arnel naman ay tahimik na napatingin sa kanilang mag-ina. Puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na taon. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam niya ang suporta ng kanilang pamilya. Mula noon, hindi na naging takot si Elijah na harapin ang katotohanan. Kahit na wala siyang kasiguraduhan kung paano makapagtapos ng kolehiyo, hindi niya kailanman hinayaan na sumuko ang kanyang mga magulang o ang kanyang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas determinado si Elijah na tuparin ang kanyang pangarap. Hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang mga magulang na nagtaya ng lahat para sa kanya. Sa edad na 16, natutunan ni Elijah ang tunay na kalakaran ng buhay sa kalye. Noong una, hindi niya maintindihan kung gaano kahirap magtrabaho araw-araw sa ilalim ng init ng araw o sa gitna ng ulan. Ang dati niyang mundo na puno ng aralin at laruan ay unti-unting napalitan ng mga bagong realidad, kalsada, pawis at pagod. Naalala niya ang kanyang masayang buhay bilang isang bata, kung saan ang lahat ng bagay ay tila ipinagkakaloob ng kanyang mga magulang nang walang hirap. Ngunit, sa bawat araw na dumadaan, lalo niyang naiintindihan kung gaano kabigat ang responsibilidad na dinadala ng kanyang ama't ina upang mapagaan ang buhay niya. Sa unang araw na tumulong siya sa kanyang ina na maglako ng kakanin, natuto si Elijah kung gaano kabigat ang bitbitin ng ina. Ang mabibigat na bilao na puno ng suman, bibingka at sapin-sapin. Sa ilalim ng mainit na araw, tila walang katapusan ang mga hakbang na kailangang lakarin mula sa kanilang bahay patungo sa mga kalye at looban. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap ang ginagawa ng kanyang ina araw-araw. Sa bawat pagbenta ng kakanin, nararamdaman niya ang tila walang hanggang pagod. Ngunit, pinilit niyang magpatuloy dahil alam niyang kailangan nilang kumita. Mabigat po pala talaga, Nay. Ang sabi ni Elijah, humihingal habang pinapahiran ng tuwalya ang kanyang pawis matapos ang maghapong pagtitinda. Ngumiti lamang si Aling Marites. Anak, ito na ang buhay natin. Pero tandaan mo na sa bawat hirap, lagi nating alalahanin na ginagawa natin to hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa pamilya din natin. Isipin mo, ang bawat kakanin na mabebenta mo, dagdag yun sa pag-aaral mo o pagkain natin sa mesa. Sa tuwing naririnig niya ang mga salita ng kanyang ina,
nagiging mas matibay ang loob ni Elijah. Hindi niya alintana ang init ng araw o ang sakit sa kanyang mga binti mula sa maghapong paglalakad. Alam niyang kailangan niya itong gawin upang matulungan ang kanyang pamilya, kahit na hindi ito ang kanyang pinapangarap na buhay. Tuwing gabi naman, tumutulong si Elijah sa kanyang ama sa pag-aayos ng mga sirang payong, electric fan at kung ano-ano pang sirang gamit mula sa kanilang mga kapitbahay. Dito niya natutunan ang tiyaga at kasanayan ng kanyang ama sa mga simpleng gawain na siyang nagbibigay ng dagdag kita para sa kanilang pamilya. Hindi kalakihan ang kita sa pag-aayos ng mga sirang gamit, ngunit ito ang pangunahing hanap buhay ni Mang Arnel at iyon ang dahilan kung bakit mas tumaas pa ang respeto ni Elijah sa kanyang ama. Alam mo anak, isang gabing puno ng pagod habang inaayos nila ang isang sirang electric fan. Hindi sa laging pera laging umiikot ang buhay. Oo, kailangan natin yan pero sa tuwing nag-aayos ako ng mga ganitong bagay, naaalala ko na may mga tao pang umaasa sa akin. At yan din ang dahilan kung bakit hindi pa ako sumusuko. Napatingin si Elijah sa kanyang ama at nakita niya ang mapuputlang kamay nito. Mga kamay na tila dumaan na sa napakaraming paghihirap. Sa kabila ng pagod at dami ng problema, hindi kailanman sumuko ang kanyang mga magulang. Puno sila ng tiwala na sa bawat pagsubok may pag-asa sa dulo. Kaya, kahit mahirap, nagpatuloy si Elijah sa pagtulong. Unti-unti niyang natutunan na hindi lamang siya basta tumutulong. Nagiging parte siya ng pagpapagaan sa buhay ng kanyang pamilya. Pagdating ng kanyang ika-18 na kaarawan, nakatanggap si Elijah ng isang simpleng regalo mula sa kanyang mga magulang. Isang pares ng sapatos. Hindi ito bago, ngunit bago ito para sa kanya. Ibinigay ito ni Mang Arnel na may ngiti sa kanyang mga labi. Anak, alam kong hindi ito mamahalin pero sana suotin mo sa bawat paglalakbay mo. Para lagi mong maalala na ang bawat hakbang mo ay hakbang din namin. Hindi makapagsalita si Elijah. Mula sa pagkabata, laging binibigyan siya ng mga magulang ng inspirasyon. At sa simpleng sapatos na ito, ramdam niyang kasama nila siya sa bawat desisyon at hakbang na gagawin niya sa kanyang buhay. Hanggang sa dumating ang kanyang ika-20 na kaarawan, sa loob ng 4 na taon, nagpatuloy si Elijah sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Ngunit, unti-unti rin niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi na niya kayang manatili lamang sa pagtitinda ng kakanin at pag-aayos ng mga sirang gamit. Ramdam niyang kailangan na niyang maghanap ng trabaho na makapagbibigay sa kanila ng mas malaking kita. Isang gabi, matapos ang hapunan, kinausap siya ng kanyang ama sa kanilang maliit na sala. Elijah, matagal na kitang pinagmamasdan. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para tulungan kami ng nanay mo pero sa tingin ko, oras na para subukan mo mag-apply sa ibang trabaho. Nagulat si Elijah. Hindi niya inaasahan na magmumula sa kanyang ama ang ganitong mungkahi. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Gusto ko pong tumulong dito sa bahay. Tumango si Mang Arnel, ngunit may bigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam kong gusto mong tumulong dito anak pero alam mo rin na hindi na tayo bumabata ng nanay mo. Gusto ko sana na kahit papano magkaroon ka ng trabaho na hindi ka laging nasa initan o gumagawa ng mabibigat na bagay. Pwede kang mag-apply bilang janitor sa mga kumpanya. Hindi kalakihan ng sahod pero mas mataas pa rin yan kumpara sa ginagawa natin dito. Natahimik si Elijah. Naiintindihan niya ang sinasabi ng kanyang ama, pero hindi niya alam kung handa na siyang humakbang papunta sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa mga panahong iyon, natutunan na niyang mahalin ang simple ngunit masayang pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit alam din niyang hindi ito sapat. Kailangan niyang magpursige para sa mas maayos na kinabukasan. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, tay. Buong tapang nasabi ni Elijah. Maghahanap po ako ng trabaho. Kung yun po ang makakatulong para gumaan ang buhay natin, gagawin ko po. Ngumiti si Mang Arnel at niyakap ang kanyang anak.
Alam ko namang kaya mo anak. Di ko man nabigay sa yung kolehiyo, pero alam kong may malayo kang mararating. Basta, huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili mo ha. Kinabukasan, maaga pa lamang ay sinumulan na ni Elijah ang pag-a-apply sa iba't ibang kumpanya sa lungsod. 2 linggo siyang paulit-ulit na bumabalik sa mga opisina. Naglalakad ng malayo para lamang magbigay ng resume at naghihintay ng tawag. Bawat araw ay puno ng pangarap at sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumalaban. Alam niyang hindi magiging madali ang paghahanap ng trabaho. Ngunit, hindi niya kailanman sinukuan ang kanyang layunin. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, dala niya ang mga pangarap at sakripisyo ng kanyang mga magulang. Ang mga taong walang sawang nag-aruga at nagmahal sa kanya. Ang mga araw na lumilipas ay puno ng kabiguan. Minsan, sinasarado ang pinto sa kanya ng mga opisina. Sinasabihang hindi siya kwalipikado dahil sa kakulangan sa edukasyon. Ngunit sa bawat pagsubok na iyon, natutunan ni Elijah na mas lalong maging matatag. Hindi niya hinahayaan na ang mga pagtanggi ay maging hadlang sa kanyang pag-usad. Sa halip, nagpatuloy siya sa paghahanap. Palaging tinatandaan ang sinasabi ng kanyang ama na bawat hakbang ay hakbang din ng kanilang pamilya. Sa edad na 20, si Elijah ay nagsimula ng pumasok sa mundo na mas malaki kesa sa kanyang nakagisnan sa iskinita. Nasa bagong yugto na siya ng kanyang buhay, puno ng hamon at hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit, buo ang kanyang loob na balang araw ay makakamit niya ang tagumpay na pinapangarap niya para sa kanyang pamilya. Mabilis ngang umikot ang buhay ni Elijah. Parang kailan lang ay naglalaro siya sa iskinita kasama ang ibang mga bata. Wala siyang iniintindi kundi ang saya ng kabataan. Ngayon, sa edad na 20, napagtanto niyang 3 beses nang nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. Mula sa simpleng buhay na puno ng pagmamahal ng kanyang mga magulang hanggang sa mapilitang tumulong sa kanila para sa pang-araw-araw na kabuhayan at ngayon, isang hakbang papunta sa isang mas malalim na pakikibaka para sa sarili niyang kinabukasan. Bagamat hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, hindi ito naging hadlang kay Elijah upang hanapin ang kanyang lugar sa mundo. Matagal na niyang tinanggap na hindi siya magkakaroon ng marangyang buhay. Ngunit ang pangarap niyang maiangat ang buhay ng kanyang pamilya ay hindi kailanman nawala. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang mga pangarap na iyon sa bawat pag-apak ng kanyang mga paa sa init ng kalsada habang naghahanap ng trabaho sa iba't ibang kumpanya. Tuwing sasapit ang panibagong araw, gigising siya ng maaga, magsusuot ng kanyang pinakamaayos na damit, isang lumang polo na iniingatan niyang hindi mapunit, at isang pares ng sapatos na binili ng kanyang ama para sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa, ngunit hindi rin maiiwasang bumigat ang kanyang damdamin sa tuwing hindi siya matatanggap. Minsan ay inaabot siya ng tanghali sa paghihintay, nauubusan ng pang-almusal o tanghalian, ngunit pilit niyang pinipigilan ng gutom. Sa loob ng 3 buwan, araw-araw na bumabalik si Elijah sa mga opisina. Pinapapasok siya ng mga guard at tinitingnan ng mga empleyado na para bang wala siyang halaga. Saan man siya magpunta, ramdam niya ang diskriminasyon. Hindi maiwasang usgan siya ng mga tao batay sa kanyang itsura at kalagayan. Isa lang siyang ordinaryong aplikante, no? Bulong ng ilan. Baka isa na namang taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero, hindi pinapansin ni Elijah ang mga salitang iyon. Sa tuwing naririnig niya ang masasakit na usap-usapan, lagi niyang inaalala ang sinabi ng kanyang ama. Lahat ng bagay na maganda, may kakaibat na paghihirap. Hindi tayo sumusuko dahil sa hirap, kundi dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa. Isang hapon, nang muling pabalik na si Elijah sa kanilang bahay matapos na namang hindi matanggap, naabutan niyang nagluluto ang kanyang ina ng kakanin. Pawisan si Aling Marites, pero kita ang ngiti sa kanyang mukha. Anak, kumain ka muna oh. Sabi nito habang iniaabot ang isang pinggan ng suman. Alam ko, pagod ka na sa kakahanap ng trabaho, pero
Huwag kang mawawalan ng pag-asa ha. Darating din yan. Pilit na ngumiti si Elijah habang tinatanggap ang pagkain. Nay, minsan iniisip ko baka hindi talaga para sa akin ang ganito. Pero alam ko, kailangan ko kayong tulungan. Hindi ako susuko, Nay. Basta para sa inyo, hindi ako hihinto. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pag-a-apply, kinamusta siya ng kanyang ama habang inaayos dito ang isang sirang electric fan. Anak, kamusta ka naman? Tanong ni Mang Arnel halatang nag-aalala. Okay lang po, Tay. Tugon ni Elijah. Pilit na itinatago ang pagod sa kanyang boses. Kahit hindi po ako natanggap, may natutunan naman ako sa bawat araw. Sabi niyo nga po, di ba? Lahat ng bagay na may ginhawa, may kaakibat na hirap. Ngumiti si Mang Arnel at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Tama ka dyan, anak. Basta huwag ka mawawalan ng loob ha. Dito lang kami ng nanay mo. Pagdating ng panahon, may trabaho rin para sa'yo. Ngunit, habang tumatagal, hindi na mapigilan ni Elijah na makaramdam ng kabiguan. Halos 3 buwan na siyang walang sawang nag-a-apply sa mga kumpanya. Ngunit tila lahat ng pintuan ay isinara para sa kanya. Minsan, sa mga gabing nakahiga na siya sa banig, hindi niya maiwasang mapaisip kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong uri ng buhay. Sa kabila lang lahat ng ito, hindi nagpadala si Elijah sa kanyang takot at pag-aalinlangan. Naging matatag ang kanyang pananalig na palang araw makakahanap din siya ng trabaho. Nakakuha siya ng lakas mula sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Mga magulang na walang sawang naniniwala sa kanya at sumusuporta sa bawat hakbang na ginagawa niya. Isang umaga, habang nag-aayos si Elijah ng kanyang mga dokumento para sa isa na namang araw ng paghahanap ng trabaho, may natanggap siyang tawag mula sa isang kumpanya na kanyang inaplayan 2 linggo na ang nakalipas. Hello po, Mr. Elijah. Nais ka sana naming imbitahan para sa isang final interview sa aming opisina bukas ng 9:00 ng umaga. Ito na po ang huling hakbang bago katuluyang matanggap sa posisyon. Hindi makapaniwala si Elijah. Akala niya iisa lamang itong normal na tawag para ipaalam na hindi na siya kailangan sa kumpanya, tulad ng mga nakaraang beses. Ngunit ngayon, tila ba kumakabog ang kanyang puso sa pag-asa. Hello po? Opo, dadalo po ako bukas. Maraming salamat po. Mabilis na tugon niya. Halos hindi mapigilan ng excitement. Kinabukasan, mas maaga pa kaysa sa dati, pumunta si Elijah sa kumpanyang tinukoy sa tawag. Isa ito sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang lugar na hindi niya inakalang papasukan niya bilang isang aplikante para sa posisyong janitor. Nang makapasok siya sa gusali, hinatid siya sa isang maluwag na opisina kung saan naghihintay ang HR manager. Mr. Elijah? Sabi ng HR manager na may halong ngiti sa kanyang mukha. Natutuwa kaming ipaalam sa inyo na pumasa ka sa lahat ng aming pagsusuri at interview. You're hired, Mr. Elijah. Tanggap ka na bilang janitor sa aming kumpanya. Nagningning ang mga mata ni Elijah sa tuwa. Salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting empleyado. Pagkalabas niya ng opisina, hindi niya mapigilang mapaluha. Ito na ang inaasam niyang pagkakataon. Sa wakas, matapos ang 3 buwan na paghihintay, pakikipaglaban at pangarap, natanggap na siya sa trabaho. Tumawag agad siya sa kanyang mga magulang upang ibalita ang isang magandang balita. Halos hindi makapaniwala sina Mang Arnel at Aling Marites sa narinig. Anak, alam ko na kaya mo yan. Sabi ko sa iyo darating din ang swerte mo. Sabi ni Aling Marites habang humahagulhol ng tuwa sa telepono. Opo, Nay, Tay. Ito na po ang simula ng mas magaan nating buhay. Di po ko titigil hanggang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa ating lahat. Sambit ni Elijah habang pinipigil ang kanyang mga luha. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng saya at tuwa. Ang 3 buwang paghihirap ay tila nawala sa isang iglap. At ang bagong yugto ng buhay ni Elijah ay nagsimula na. Ang trabahong ito ang magsisilbing simula ng pagbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya.
Sa unang araw ni Elijah sa kanyang bagong trabaho bilang janitor, hindi niya maiwasang humanga sa ganda at laki ng gusali na siya ngayong papasukan araw-araw. Matatayog ang mga pader, mga salamin na tila walang dumi at mga pintuan na otomatikong bumubukas sa bawat hakbang niya. Para kay Elijah, ang lugar na ito ay isang mundo na hindi niya akalain na magiging bahagi siya. Isang mundo ng mga profesional, negosyante at mga tao na may mataas na pinag-aralan. Lahat ng bagay ay bago sa kanya. Ang maluluwang na silid, ang mga magagandang uniforme ng mga empleyado at ang malapalasyong labi na parabang kinuha mula sa isang eksena sa pelikula. Habang nililibot siya ng kanyang supervisor para ipakilala sa kanya ang mga lugar na dapat niyang linisin, hindi niya mapigilang makaramdam ng kaba. Hindi pa siya sanay sa ganitong uri ng kapaligiran. Sa mga eskinita kung saan siya lumaki, lahat ng tao ay magkakakilala at walang labis na paghusga sa pananamit o estado sa buhay. Ngunit dito, ramdam niya ang malayong agwat ng mga tao sa kanya. Bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga bulong at tingin ng mga empleyado na tila tinutunaw ang kanyang kumpiyansa. Sa bawat daanan niya sa opisina, ramdam niya ang mga mata ng mga tao na sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Sino ba yan? Bulong ng isang empleyada na naglalakad kasabay ang isang kasamahan. Bagong janitor yata? Sagot ng isa. Kawawa naman, mukhang hindi pa sanay. Tingnan mo, parang hindi alam yung gagawin. Ngunit, pinili ni Elijah na huwag magpaapekto. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho, kahit naramdam niya ang mabigat na tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Nang mag-umpisa siyang maglinis sa isa sa mga opisina, napansin niya na hindi maganda ang pakikitungo ng ilang empleyado sa kanya. May mga pagkakataon na hinahayaan nilang magkalat ang mga papel at basurahan para lang ibuhos kay Elijah ang lahat ng trabaho. Iwan mo na lang yan dyan. Janitor naman ang tagalinis. Rinig niyang sabi ng isang lalaki habang kausap ang kanyang kasamahan, na tila walang respeto sa ginagawa ni Elijah. Habang pinupulot ni Elijah ang mga nagkalat na basura, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Isang malaking pagbabago ito mula sa simpleng gawain niya noong kasama niya ang kanyang mga magulang. Noon, kahit pa maliit ang kita at mahirap ang trabaho, alam niyang iginagalang siya ng mga kapitbahay nila. Dito, tila wala siyang halaga sa mga mata ng taong nasa loob ng kumpanya. Pagdating ng tanghalian, naglakad si Elijah papunta sa maliit na pantry ng mga janitor. Dito, natutunan niyang may sariling lugar ang mga tulad niya, malayo sa mga empleyado ng kumpanya. Nakaupo siya sa sulok, kinakain ang baong pagkain na inihanda ng kanyang ina. Habang naririnig ang tawanan at masayang kwentuhan mula sa mga empleyado sa labas ng pantry. Elijah, kamusta ang unang araw mo? Tanong ng kanyang kasamahan sa trabaho, si Mang Berto na isa ring janitor na nagtatrabaho na roon ng mahigit 10 taon. Mabait si Mang Berto at halata sa kanyang boses ang malasakit kay Elijah. Marahil dahil nakita nito ang sarili niya noon sa binata. Ngumiti si Elijah, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagod. Ayos lang po, Mang Berto. Medyo naninibago lang ako sa paligid. Hindi ko pa po gamay yung trabaho, pero susubukan ko pong matutunan lahat. Tumango si Mang Berto. Iniabot ang kanyang tasa ng kape at sumimsim bago sumagot. Normal lang yan, iho. Ganyan talaga sa umpisa. Mahirap. Lalo na kung hindi tayo sanay sa ganitong lugar. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang magpatinag sa mga sinasabi o ginagawa ng mga tao dito. Ang mahalaga, ginagawa mo ang trabaho mo ng maayos. Nagpatuloy ang araw ni Elijah sa paglinis ng mga cubicle, hallway at mga banyo. Hindi nawawala ang mga pangungutya at mga usap-usapan sa kanyang likuran. Ngunit, sa bawat oras na naririnig niya ang mga iyon, pinipilit niyang isantabi ang kanyang emosyon. Alam niyang hindi ang opinyon ng mga taong ito ang magbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Ang mahalaga ay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at ang layunin niyang mabigyan sila ng mas maayos na buhay.
Isang hapon, habang nagpupuno siya ng mga bintana sa ikatlong palapag, may lumapit sa kanyang isang grupo ng mga empleyado. "Uy, janitor, pakilinis naman itong mesa namin. Nakalat mga papel eh." Sabi ng isang babaeng may mapagmataas na tono. Nakatayo siya na parang naghihintay ng utos sa isang alipin. Tumango si Elijah. Hindi ipinakita ang bigat na nararamdaman. "Opo, nilinisin ko po agad," sagot niya. Ngunit, nang lumakad na ang babae palayo, narinig niya ang pagtatawanan ng mga ito. "Mabait pala yung bagong janitor, masunurin." Sabay tawa ng isa pa, na tila binabaliwala ang dignidad ni Elijah. Sa halip na magalit o magreklamo, pinili ni Elijah na manatiling tahimik. Tinutukan niya ang kanyang trabaho. Inisip na lamang ang kanyang mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Hindi mahalaga sa kanya ang mga masasakit na salita, sapagkat ang bawat oras na nagtatrabaho siya ay oras ng pagsasakripisyo para sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay, sasalubungin siya ng mga yakap ng kanyang mga magulang. "Kamusta ang trabaho mo, anak?" tanong ni Aling Marites habang hinahain ang niluto niyang hapunan. Ngumiti si Elijah kahit pagod na ang kanyang katawan. "Maayos po, Nay. Medyo mahirap pero kaya ko naman po. Basta para sa inyo, gagawin ko ang lahat." "Tama yan, anak," sabi ni Mang Arnel habang pinupunasan ng pawis mula sa kanyang noo. "Lahat ng bagay na maganda, may kaakibat na hirap. Basta wag kang susuko." At sa bawat araw na pumapasok si Elijah sa opisina, dala niya ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Alam niyang hindi madali ang buhay, lalo na para sa isang katulad niyang simpleng tao lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Kahit pa nakakarinig siya ng masasakit na salita mula sa mga empleyado ng kumpanya, patuloy siyang nagtrabaho ng may buong sigasig at dedikasyon. Unti-unti, natutunan ni Elijah ang bawat detalye ng kanyang trabaho. Hindi na siya naligaw sa mga pasilyo at natutunan niyang linisin ang bawat sulok ng opisina na tila mas malinis pa sa dati. Naging maayos ang kanyang sistema sa trabaho at kahit na maraming pangungutya at pangmamaliit, hindi iyon naging hadlang upang hindi siya magtagumpay sa kanyang mga gawain. Sa bawat sahod na natatanggap niya, unti-unti niyang iniipon ang pera para sa kanyang mga magulang. Hindi kalakihan ng sweldo, ngunit sapat na iyon upang mabawasan ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga magulang. Araw-araw, bumabalik si Elijah sa opisina na puno ng lakas at determinasyon. Dala ang pagmamahal ng kanyang pamilya at ang tiwala ng kanyang mga magulang sa kanyang kakayahan. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, si Elijah ay hindi kailanman sumuko. Alam niya na bawat paghihirap ay may kaakibat na gantimpala, at kahit anong bigat ng mga salita at tingin ng mga tao sa kanya, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang dignidad at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Elijah na magpatuloy at magtiis sa kanyang trabaho bilang janitor, hindi natapos ang kanyang mga paghihirap. Ang mga pangungutya at pang-iinsulto na dati ay naririnig lamang niya ay nagsimulang maging pisikal. Sa bawat araw na pumapasok siya sa opisina, ramdam niya ang malamig na pakikitungo ng mga tao sa kanya. Ang dating mga bulong sa likod ay unti-unting nagiging harapan at lantad na panlalait. Hindi niya lubos maisip kung bakit siya kailangan tratuhin ng ganito. Hindi niya ginusto ang buhay na ito. Ngunit, pilit niyang pinipilit ang sarili na magpatuloy dahil sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nagwawalis si Elijah sa isa sa mga opisina, bigla na lang siyang sinigawan ng isang grupo ng empleyado na tila wala ng respeto sa kanya. "Hoy Elijah, bilisan mo naman dyan, para ka namang pagong eh." Sigaw ng isa habang ang iba naman ay nagtatawanan. Sa kanyang isip, alam niyang hindi dapat siya magpa-apekto. Ngunit, hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit at pagkababa ng loob. Habang nagwawalis, sinadyang ihagis ng isang empleyado ang basurang hawak nito sa sahig.
eksakto kung saan nilinis ni Elijah. Tumawa ang mga kasama nito at isa pang lalaki ang lumapit sa kanya. Tila ba pinipilit na kutyain siya. Alam mo, Elijah, mukhang hindi ka bagay dito. Baka dapat na nagtitinda ka na lang ng balot sa kanto. Sabi nito habang muling naghagis ng basura sa kanyang nililinis. Ramdam ni Elijah ang tila pagngiti ng iba pang empleyado sa gilid. Tila ba natutuwa sila sa nangyayari. Pero hindi niya sinagot ang mga iyon. Gaya ng dati, nanatili siyang tahimik. Pinagpatuloy ang kanyang trabaho kahit na ang mga mata ng mga nambubuli ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Naghahanap ng dahilan para siya ay laitin pa. Ngunit isang araw, dumating sa punto na ang pang-aabuso ay hindi na lamang salita. Sa isang pagkakataon, habang nililinis ni Elijah ang isang conference room, biglang dumating ang 3 empleyado na nangbuli sa kanya. Hindi niya inaasahan na sila ang papasok doon. Sa una ay nagkunwari lamang silang wala siyang nakita. Ngunit alam niyang may kakaiba sa kanilang kilos. Nang lumapit kay Elijah, isa sa kanila ay biglang tinulak siya. Dahilan para matumba siya at bumagsak ang kanyang balde ng tubig sa sahig. Bakit, Elijah? Sanay ka na bang napapasaya kami? Sabi ng isa habang ang iba naman ay tumawa. Sinubukan ni Elijah na bumangon, ngunit bago pa siya makapag-react, isa pa ang humampas sa kanyang balikat gamit ang map na hawak nito. Tama na. Mahinang bulong ni Elijah, pilit na pinipigilan ang kanyang damdamin na sumiklab. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa halip, ipinagpatuloy ng mga nambubuli ang kanilang pang-iinsulto. Isa sa kanila ang nagtapon ng basurang papeles sa kanyang mukha at ang isa pa ay sinadya siyang sipain ng mahina sa binti habang ito ay naglalakad palayo. Ang buong katawan ni Elijah ay puno na ng galos, ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sa kabila ng lahat ng sakit, alam niyang hindi siya pwedeng magreklamo. Kailangan niyang tiisin ito para sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinubukan niyang itago ang kanyang mga pasa at galos sa ilalim ng maluwag niyang damit. Ngunit, hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ng kanyang ina. Habang naghahanda sila ng hapunan, napansin ni Aling Marites ang panginginig ni Elijah habang hinuhugasan nito ang mga plato. Agad niyang napansin ang pasa sa braso ng kanyang anak. Elijah, ano to? Tanong ni Aling Marites. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala habang marahang hinahawakan ang braso ng anak. Napatingin si Elijah sa kanyang ina. Pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman. Wala po to, Nay. Mabilis niyang sagot sabay ngiti. Nadulas lang po ako kanina sa trabaho. Pero si Aling Marites ay hindi naniwala. Nakikita niya ang mga maliliit na galos sa katawan ni Elijah at ang pamamaga sa kanyang mga braso at likod. Anak, huwag mo akong lokohin. Sabihin mo ang totoo. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi na nakapigil si Elijah. Sa wakas, inamin niya ang lahat ng kanyang dinanas. Nay, binubuli po ako sa trabaho. Di ko po sinabi kasi ayoko mag-alala kayo pero ayos lang naman po ako eh. Kaya ko pa naman po. Hindi napigilan ni Aling Marites ang kanyang mga luha. Anak, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Hinaplos niya ang mga sugat ng anak, puno ng pagmamahal at pangamba. Hindi mo dapat tinitiis yung ganito. Ang mga salitang ito ay narinig ni Mang Arnel mula sa kabilang kwarto. Napatigil siya sa pag-aayos ng kanilang maliit na radyo. Hindi niya akalain na ang kanilang kaisa-isang anak ay dumaranas ng ganitong hirap. Mabilis siyang tumayo, puno ng galit sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang tiisin ang nalaman na ang anak niyang nagtitiis para makatulong sa kanilang pamilya ay pinapahirapan sa lugar ng kanyang trabaho. Di ko na to kayang panoorin. Sigaw ni Mang Arnel habang mabilis na isinuot ang kanyang lumang jacket at tumali ng sapatos. Pupuntahan ko yung kumpanyang yan. Di pwedeng ganitong ginagawa nila sa anak natin. Bago ba makapagsalita si Aling Marites, mabilis nang lumabas ng bahay si Mang Arnel. Habang naglalakad siya papunta sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Elijah, ramdam niya ang init ng kanyang damdamin.
Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin niya pagdating doon. Ngunit alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang anak. Kahit pa sino ang nasa loob ng kumpanyang yan, walang puwang ang pang-aabuso. Pagdating ni Mang Arnel sa harap ng gusali, tila natigilan siya saglit. Nasa harap siya ng isang malaking opisina, isang lugar na tila hindi siya nababagay. Napatingala siya, tinignan ang mataas na gusali na parang napakataas para maabot ng tulad niyang simple lang ang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya inintindi ang kanyang estado. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Sa kanyang pagpasok, tila huminto ang oras. Ang mga empleyado sa lobby, mga security guard at mga attendant ay tila nagulat sa biglaang pagdating ni Mang Arnel. Nakatitig sila sa kanya at habang lumalapit siya, napansin niyang isa-isang yumuko ang mga tao sa kanyang paligid. Parang may kung anong respeto at paggalang na biglang bumalot sa kanilang mga kilos. Sa bawat hakbang ni Mang Arnel, mas lalong nagiging tahimik ang paligid. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanya, ngunit wala ni isa man ang naglakas loob na magsalita. Maging ang mga guard na dati ay parang mahigpit sa mga pumapasok ay tila nawala sa kanilang postura at walang nagtanong kung bakit naroon si Mang Arnel. Tila ba alam nilang may mabigat na dahilan kung bakit siya naroroon. Sa mga sulok ng opisina, kitang-kita ng mga nambuli kay Elijah ang pagdating ng kanyang ama. Tila nabura ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mga dating malalakas magpatawa at magbiro ay biglang tumahimik. Sa kanilang mga mata, makikita ang kaba at takot na ngayon lang nila naranasan. Hindi maipaliwanag ng mga nambubuli ang kanilang nararamdaman. Sa harap nila, si Mang Arnel, isang simpleng tao, ngunit puno ng dignidad at pagmamahal sa kanyang anak, ay tila isang halimaw ng katotohanan na dumating upang tapusin ang kanilang masasamang gawain. Ang kanilang mga ekspresyon na dati ay puno ng yabang at pagmamataas ay biglang naging malungkot at tila nagsisisi. Nang tuluyang makapasok si Mang Arnel sa loob ng gusali, isang tahimik na tensyon ang bumalot sa paligid. Tila bawat hakbang niya ay may bigat na hindi kayang tanggapin ng mga taong nakakasalubong niya. Ang labi ng gusali, nakaraniwang punong-puno ng abala at mga nagmamadaling empleyado ay tila huminto sa oras. Bawat tao, mula sa receptionist hanggang sa mga high-ranking executives ay napatingin at napayuko sa harap ng kanyang presensya. Maya-maya pa, isang sekretarya ang biglang lumapit kay Mang Arnel. Ito ay tila natigilan nang makilala ang lalaking nasa harap niya. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mr. Arnel Santos? Sambit ng sekretarya. Halatang may halong gulat at pagkamangha sa kanyang tinig. Napatingin si Mang Arnel sa sekretarya at biglang bumalik sa kanyang alaala kung sino ang babaeng ito. Si Angela, ang dating sekretarya ng kanyang ama, ang loyal na tagapagbantay ng kanilang pamilya noong panahong siya pa ang itinuturing na tagapagmana ng kumpanya. Ngumiti siya ng bahagya, isang tipid ng ngiti na puno ng bigat, na tila bumabalik lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga nakakarinig sa paligid ay tila nagulat at napatigil sa kanilang ginagawa. Hindi makapaniwala ang mga empleyado sa kanilang narinig. Si Mang Arnel, ang ama ng janitor na si Elijah, ay isang santos? Hindi sila makapaniwala. Paano ang isang simpleng ama na dumating sa kanilang opisina na tila walang kapangyarihan ay bigla na lang kinilala bilang anak ng dating CEO ng kumpanya? Nang marinig ang pangalan ni Mang Arnel, nag-iba ang ekspresyon ng mga nambubuli kay Elijah. Tila naging bato ang kanilang mga mukha at naramdaman nilang biglang naging malamig ang kanilang paligid. Hindi na sila makatingin ng diretso kay Mang Arnel, sapagkat sa bawat titig nito ay bumabalot ang isang mabigat na katotohanan na ngayon lang nila nalaman. Isa-isang nagbulungan ang mga tao sa paligid. Anak pala siya ng dating CEO. Siya pala dapat ang namumuno dito. Bakit kaya siya nandito? Ang mga bulong na ito ay tila mga alingaw na nagpapaigting sa tensyon sa loob ng gusali.
Hindi na maitatago ang pag-aalinlangan at kaba sa bawat mukha ng empleyado. Nagpatuloy si Angela habang nanginginig ang boses sa kaba. "Sir, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Alam ko po na..." Ngunit, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, bahagyang tinaas ni Mang Arnel ang kanyang kamay upang pigilan siya. "Angela," mahina ngunit matibay na sabi ni Mang Arnel. "Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Pero mukhang oras na para malaman ng lahat ng katotohanan." Sa mga oras na iyon, ramdam ni Mang Arnel ang bigat ng kanyang pasya mula sa mga nakaraang taon. Matagal na niyang itinatago ang kanyang tunay na katauhan. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pangangalaga sa kanyang pamilya. Si Mang Arnel, na dapat sana'y tagapagmana ng lahat ng ari-arian at kapangyarihan ng kanyang kumpanya, ay piniling manahimik at magpakumbaba upang protektahan ang kanyang munting pamilya mula sa kasikiman ng kanyang tiyo. Noong bata pa si Arnel, ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang ama, si Don Eduardo Santos, ay laging puno ng mga aral na hinubog ang kanyang pananaw sa buhay. Si Don Eduardo ay kilala bilang isang masipag at matalino na negosyante. Ngunit higit sa lahat, isang mapagmahal na ama na laging inuuna ang pamilya kaysa sa lahat ng bagay. Sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, paulit-ulit niyang sinasabi kay Arnel ang pinakamahalagang aral na kailanman ay daladala ng bata sa kanyang paglaki. "Arnel," sabi ni Don Eduardo sa panahong sila'y magkasamang naglalakad sa kanilang malawak na hardin, "ang tunay na yaman ng tao, hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa kakayahang magmahal at pagsakripisyo para sa kanyang pamilya." Habang nagsasalita ang kanyang ama, nakatanaw sila sa malayo, sa mga lupang pinaghirapan ng kanilang pamilya. Si Don Eduardo ay isang taong puno ng karunungan at kitang-kita sa kanyang mga mata ang malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Sa bawat sandali, tila tinatatak ni Don Eduardo sa puso ng kanyang anak ang mga salitang iyon. Madalas, bago siya matulog, iniisip ni Arnel ang mga aral ng kanyang ama. Hindi niya ito iniintindi lang bilang isang pangaral ng isang ama sa anak. Bagkus, para kay Arnel, ito ay mga gabay na isasama niya sa bawat desisyon na gagawin niya sa kanyang hinaharap. Kaya noong namatay ang kanyang ama, ramdam ni Arnel ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya. Siya ang tagapagmana ng kumpanya at alam niya ang inaasahan sa kanya ng kanilang pamilya. Hindi ito basta-basta kayamanan. Ito ang bunga ng maraming taon na pagsisikap, pagpapakumbaba at pagmamalasakit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, batid niya na may darating na mga pagsubok, lalo na mula sa kanyang tiyo, si Enrique, na noon pa man ay nagpapakita na ng pagkagahaman sa kapangyarihan. Noong una, hindi halata kay Enrique ang kanyang mga masamang intensyon. Siya ay laging maasikaso, laging nakasuporta at tila isang matapat na tagapayo sa pamilya. Subalit, nang mamatay si Don Eduardo, unti-unting lumabas ang tunay na anyo ng kanyang tiyo. Sa mga pagpupulong at desisyon sa kumpanya, laging binubulungan ni Enrique si Arnel. Tila ba laging nagmamadali sa pag-angkin ng kontrol. Nag-aalok si Enrique ng mga ideya na magbibigay ng mas malaking kita sa kumpanya. Ngunit, kapalit nito ay mga hakbang na maglalagay sa kanilang pamilya sa panganib. Ngunit bilang isang mabuting tao, si Arnel ay patuloy na naniniwala na mapoprotektahan niya ang kanyang pamilya kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ang krisis ay dumating ng buo ng isang araw, tinawag si Arnel ni Enrique sa isang lihim na pagpupulong. Sa maliit na silid sa loob ng opisina, walang ibang tao kundi silang dalawa. Sa malalim at malamig na boses, sinabi ni Enrique ang mga salitang hindi inaasahan ni Arnel. "Arnel," sabi ng kanyang tiyo, "alam mo namang hindi ikaw ang nararapat na mamahala sa kumpanyang to. Alam mo kung gaano kahalaga ang negosyo sa pamilya natin. At alam ko rin na hindi mo kayang protektahan lahat ng to. Kaya nga ako narito eh. Ako ang nararapat na mamuno, hindi ikaw."
Nagulat si Arnel, hindi makapaniwala sa mga naririnig mula sa kanyang tiyo. Tito, paano mo naman nasasabi yan? Pinaghirapan to ni Papa para sa ating lahat. Ngunit, hindi siya tinigilan ni Enrique. Hindi mo naiintindihan, Arnel. Kung hindi mo ibibigay sa akin ng pamamahala ng kumpanyang to, papatayin ko kayo. Hindi lang ikaw ang ilalagay ko sa kapahamakan. Pati asawa mo at anak mo, malalagay sa panganib. Sa mga sandaling iyon, tila bumaliktad ang mundo ni Arnel. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng ganitong banta mula sa sarili niyang kadugo. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon sa kaniyang balikat. Isang desisyon na maaaring magtulak sa kanyang pamilya, sa kapahamakan o kaligtasan. Alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo, ngunit mas lalong hindi siya pwedeng magsugal sa buhay ng kanyang asawa at anak na si Elijah. Pinag-isipan ni Arnel ang bawat posibilidad at sa isang iglap, nagdesisyon siya. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya sa anumang paraan. Ngunit hindi siya basta-bastang papayag na agawin ng kanyang tiyo ang lahat. Nagdesisyon siyang gumawa ng peking mga dokumento na magpapakita na si Enrique na ang namamahala sa kumpanya. Pero ang totoo, siya pa rin ang tunay na may-ari. Iningatan ni Arnel ang mga tunay na papeles na nagpapatunay ng kanyang pag-aari sa lahat ng yaman ng kumpanya, habang pinapalabas na ibinigay na niya ito sa kanyang tiyo. Sa pamamagitan ng pagkukunwari at pag-iingat, napanatili ni Arnel ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pinili niyang mamuhay ng simple, lumayo sa mundo ng negosyo at tahimik na ipagpatuloy ang kanilang buhay. Bagaman malayo na ang dati niyang pamumuhay bilang tagapagmana ng isang malaking negosyo, mas pinili niyang mangarap para sa kanyang anak at asawa kaysa ilagay sila sa panganib. Sa mga taon na lumipas, si Arnel ay patuloy na nagtatrabaho ng simpleng mga trabaho. Iniiwasan ang anumang gulo o pansin. Alam niyang sa ilalim ng bawat desisyon na ginawa niya ay ang pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Mga bagay na itinuro ng kanyang amang si Don Eduardo. Hindi na mahalaga sa kanya ang yaman at kapangyarihan na maaaring makamtan niya. Para kay Arnel, ang tunay na kayamanan ay ang mapayapang buhay na may kasamang pamilya na nasa kaligtasan at pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na pamumuhay, may mga pagkakataong nararamdaman ni Arnel ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi niya maitatangging minsan ay naiisip niya ang mga bagay na maaari sana niyang ginawa kung hindi siya nagparaya. Ngunit sa bawat gabing tinitingnan niya si Elijah habang natutulog ito sa kanilang simpleng kwarto, napagtanto niya na tama ang kanyang desisyon. Ang kanyang anak, bagamat hindi lumaki sa karangyaan, ay lumaki namang may pagmamahal at respeto sa buhay. At ngayon, sa harap ng kanyang anak na si Elijah, na ilang beses nang nalamangan at tinapi ng mga nambuli sa kanyang trabaho, handa na si Mang Arnel na ilantad ang lahat ng kanyang tinagong katotohanan. Tahimik ang lahat sa loob ng labi ng kumpanya. Maging ang mga dating mayayabang na empleyado ay hindi makapagsalita. Ang kanilang pangungutya kay Elijah ay tila isang masakit na biro na ngayon ay bumabalik sa kanila. Ang inaakala nilang walang silbing janitor ay anak pala ng tunay na tagapagmana ng kumpanya. Sa pagkatayo ni Mang Arnel sa gitna ng napakatahimik na labi, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang na ginawa niya mula pa noong araw na iniwan niya ang kumpanya. Ngayon, sa harap ng mga taong dati ay walang ideya sa kanyang pagkatao, handa na siyang isiwalat ang katotohanang matagal niyang kinikimkim. Ang paligid ay tila nakalutang sa tensyon at bawat mata ay nakatuon sa kanya, nagtataka at hindi makapaniwala sa revelasyong kanilang nasaksihan. Lumapit si Angela kay Mang Arnel, marahang tinanong, "Sir, nais niyo po bang ipatawag ko ang Tito Enrique mo?" Tila nanginginig ang kanyang boses, halatang may kaba at agam-agam sapagkat alam niya na malalim ang mga ugat ng intriga sa pamilya Santos. Hindi siya makapaniwalang ang simpleng ama ni Elijah ay siya palang tunay na tagapagmana ng kumpanya. Habang nakatitig kay Mang Arnel, nakita niya ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa isang mapayapang lalaki, biglang nag-iba. Tila isang taong matagal nang pinipigil ang kanyang kapangyarihan at ngayon ay handa nang palayain ito.
Napatingin si Mang Arnel kay Angela. Ramdam ang pag-aalinlangan sa boses nito. Alam niyang malalim ang epekto ng mga kaganapan ngayon, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga nakapaligid. Sa maiksing saglit, bumalik ang mga alaala ng pananakot ni Enrique. Ang mga panahong pinili niyang isuko ang kanyang posisyon para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ang mga sakripisyong ginawa niya upang maprotektahan si Elijah at ang kanyang asawa. Pilit na pumasok sa isipan ni Mang Arnel ang masasakit na alaala ng nakaraan. Naalala niya ang araw na hinarap siya ni Enrique sa kanilang bahay. Ang araw na tuluyang nagbago ang buhay nila. Nang sabihin ni Enrique na ipapahamak niya ang buong pamilya ni Arnel kung hindi nito ibibigay sa kanya ang kumpanya, alam ni Arnel na kailangan niyang pumili sa pagitan ng kapangyarihan o ng kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay. Ang kanyang puso ay tila pinupunit habang iniisip niya noon kung paano maaaring ipahamak ang kanyang pamilya kung hindi siya magpapatalo. Ngunit, kahit pa sa ilalim ng matinding banta, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ni Arnel sa kanyang pamilya. Mas pinili niya ang tahimik na buhay kahit pa iyon ay nangangahulugang isasantabi ang kanyang karapatan bilang tagapagmana ng kumpanya. Sa kanyang isip, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang asawa at anak kaysa sa lahat ng yaman na maaaring makuha niya. Ngunit ngayon, sa harap ng labi na puno ng mga empleyado at tao na tila hindi makagalaw, alam niyang tapos na ang panahon ng pagtatago. Tumahimik si Mang Arnel. Iniisip ang mga susunod na hakbang. Saglit niyang tinitigan si Angela. Tila nag-iisip ng malalim. Hindi ito isang madali o mabilisan na desisyon. Sa kabila ng kanyang pagtahimik sa mga nagdaang taon, naroon pa rin ang kanyang dignidad bilang isang santos. At higit pa roon, bilang isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Hindi na siya pwedeng magpanggap pa. Napuno ng galit at awa ang kanyang puso nang maalala ang pang-aabusong dinanas ni Elijah. Mga bagay na ginawa ng mga taong dapat sana ay kanyang pinapamunuan at ipinagtatanggol. Di na kailangan, Angela. Wika ni Mang Arnel. Sa wakas ay binitawan ang mga salitang puno ng tiwala sa sarili. Maging ang tono ng kanyang boses ay tila mas mabigat na ngayon. Puno ng matinding determinasyon. Oras na para malaman ng lahat kung sino ang tunay na may-ari ng kumpanyang to. Hindi na ako nagtatago at lalong hindi ko hahayaang apihin ang sarili kong anak sa mismong kumpanyang itinaguyod ng aking ama. Bawat salitang binitawan ni Mang Arnel ay tila may bigat na dumadagundong sa isip ng bawat isa sa loob ng labi. Hindi na niya kailangan pang ipatawag si Enrique, hindi na niya kailangan ng mahabang paliwanag. Sa mga oras na iyon, nagpasya na si Mang Arnel, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Elijah at para sa dignidad ng kanilang pamilya. Tahimik ang buong paligid, ngunit ang bawat tao ay tila nagtatanong sa kanilang isipan. Sino nga ba talaga si Arnel Santos? Bakit siya nagtatago? Ano ang nangyari sa kanyang pamilya? At higit sa lahat, bakit siya pumayag na mabuhay ng tahimik at magpakumbaba? Sa pagkakatayo ni Mang Arnel, ang mga empleyado na dati ay punong-puno ng kayabangan ay biglang napatigil. Napatingin sa kanilang paligid na tila nagiging makitid ang kanilang mundo. Ang mga dating nambubuli kay Elijah ay hindi na makatingin ng diretsyo at unti-unting bumalik ang lahat ng mga alaala ng kanilang masasamang ginawa sa anak ni Arnel. Puno ng pangamba ang kanilang mga ekspresyon. Tila sumisikip ang kanilang mga dibdib sa takot na posibleng malaman ni Mang Arnel ang lahat ng kanilang ginawang pambabastos. Maging ang mga mas mataas na empleyado sa kumpanya na noon ay nagkakalat ng mga utos at hindi kailanman pinansin ang mga maliliit na empleyado tulad ni Elijah ay naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Habang si Mang Arnel ay tumindig sa gitna ng lahat, naramdaman ng bawat isa ang presensya ng isang taong nagbabalik upang kunin ang kung ano ang nararapat sa kanya. Hindi na ito ang dating Arnel na tahimik at nagpaparaya. Ito ay isang tao na handang ipaglaban ang karapatan ng kanyang pamilya, isang ama na hindi papayag na apihin ang kanyang anak ng mga taong walang konsensya.
Ang bawat salita ni Mang Arnel ay parang martilyo na humahampas sa mga naririnig. Tila nawindang ang mga empleyado, lalo na ang mga nambubuli kay Elijah. Ang dating kumpiyansa at yabang nila ay tila tinangay ng hangin at ang mukha nila ay nagsisimula ng magpakita ng takot at pagsisisi. Siya pala ang dapat na CEO? Bulong ng isa sa mga empleyado na dati ay sumama sa paninira kay Elijah. Habang pinagmamasdan ni Elijah ang nangyayari, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa kahihiyan o takot, kundi dahil sa pagmamalaki sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa kabila ng mga sakripisyo at mga lihim na iningatan, naroon pa rin ang tunay na halaga ng pamilya. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mabunyag ang tunay na pagkatao ni Mang Arnel, naging abala siya sa pagsasaayos ng mga legal na proseso upang bawiin ang kumpanyang nararapat sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng tahimik na buhay, nakaramdam si Mang Arnel ng bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa ilalim ng kumpanya. Alam niya na oras na upang ituwid ang mga maling nagawa ng kanyang tiyo, si Enrique, at bawiin ang karapat-dapat na posisyon para sa kanilang pamilya. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay naghahanda na si Mang Arnel. Kasama ang kanyang mga abogado, nagtungo sila sa opisina ng kanyang tiyo, si Enrique. Tahimik, ngunit matapang ang kanyang mga hakbang. Puno ng determinasyon ang kanyang puso. Alam niya na ito na ang pagkakataon upang matapos ang matagal ng kasinungalingan at kawalang katarungan na ginawa ni Enrique sa kanilang pamilya. Pagdating nila sa malaking mansyon ng kanyang tiyo, sinalubong sila ng ilang tauhan ni Enrique. Ngunit walang naglakas ng loob na humarang kay Mang Arnel. Kitang-kita sa mga mukha ng mga empleyado ang kaba at takot. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ngunit alam nilang hindi ito magiging isang pangkaraniwang araw. Pumasok si Mang Arnel sa loob ng mansyon at nakita niyang nakaupo si Enrique sa kanyang malawak na sala. Tila kalmado, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nang makita ni Enrique si Arnel, isang matalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ngunit sa likod ng ngiti na iyon ay nakakubli ang takot. Arnel, bungad ni Enrique. Pilit na pinapanitiling kalmado ang kanyang tono. Anong dahilan ng pagbisita mo? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pumayag si Mang Arnel na mapaikot pa. Alam mo kung bakit ako narito, Tito. Matatag na sabi ni Mang Arnel. Matagal ko nang tinitiis ang mga ginawa mo. Ngunit tapos ng panahon ng pagpaparaya. Hawak ko ang lahat ng katotohanan. Ang tunay na papeles ng kumpanya, ang mga dokumentong nagpapatunay na sa akin ang lahat ng ari-arian at negosyo na pilit mong inangkin. Oras na, Tito, para ituwid ang mga maling ginawa mo. Nalaki ang mga mata ni Enrique. Hindi niya akalain na magagawa ni Mang Arnel ang bagay na ito. Sinubukan niyang tumawa, isang tawa na puno ng panlilinlang. Ngunit halata sa kanyang boses ang pagkatakot. Hindi mo ako matatalo, Arnel. Sabi niya. Di mo alam kung sino ang mga koneksyon ko. Huwag mo kong kalabanin. Ngunit, hindi natinag si Mang Arnel. Mula sa kanyang bag, kinuha ng kanyang abogado ang mga tunay na dokumento. Ang mga papeles na nagpapatunay na si Mang Arnel ang may-ari ng lahat ng ari-arian ng kumpanya. Nang mailatag ito sa harap ni Enrique, tila natunaw ang kanyang yabang. Hindi makapaniwala si Enrique sa kanyang nakikita. Peke ang mga papel na binigay mo sa akin noon. Sigaw ni Enrique. Galit na galit at halos hindi makapagsalita sa pagkagulat. Hindi totoo to. Ngunit, nagpatuloy si Mang Arnel. Hindi na mahalaga kung ano ang mga ginawa mo noon, Tito. Hindi na ako narito para makipagtalo pa. Narito ako upang itama lahat. Ang kumpanya ay sa akin at babawiin ko ang lahat ng inagaw mo sa pamilya namin. Alam ni Enrique na wala siyang laban. Isa-isa nang sinuko ni Enrique ang mga hawak niyang dokumento at kapangyarihan. Walang magawa si Enrique kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Alam niyang wala na siyang kapangyarihan upang labanan pa si Arnel.
At sa kabila ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan at pananakot, ang katotohanan pa rin ang nanaig. Sa kabilang banda, hindi pa rin lubos na makapaniwala si Elijah sa mga naganap. Para sa isang simpleng janitor na noon ay kinakawawa lamang ng mga empleyado, biglang nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Nalaman niyang siya pala ang anak ng tunay na may-ari ng kumpanyang iyon. Ang kumpanya kung saan siya ay tinrato ng mababa, pinagtatawanan at inabuso. Ngunit sa kabila ng kanyang kalituhan, isa lang ang alam ni Elijah. Sa lahat ng pagkakataon, nariyan ang kanyang mga magulang na hindi kailanman bumitaw sa kanya. Sa kabila ng kanilang tahimik at mahirap na pamumuhay, ipinakita nila kay Elijah ang tunay na kahalagahan ng sakripisyo at pagmamahal. Matapos mabawi ang kanilang karapatan sa kumpanya, bumalik si Elijah sa kanilang tahanan at kinausap ang kanyang mga magulang. "Pa, Ma," sabi ni Elijah habang hawak ang kamay ng kanyang ina. "Di ko alam na ganito kalaki ang inyong sinakripisyo para sa akin. Lahat ng hirap at pagod na tiniis nyo. Di ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan." Ngumiti si Mang Arnel, punong-puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. "Elijah, anak, di namin ginawa to para sa karangyaan o kayamanan. Ginawa namin to dahil mahal ka namin. Hindi mahalaga sa amin kung gaano kahirap ang buhay. Basta, nakikita namin na lumalaki ka na may mabuting puso." Tumulo ang luha ni Elijah. Ramdam niya ang bigat ng mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang. At sa sandaling iyon, pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang masuklian ang pagmamahal na iyon. Ngayon, dahil muling nakuha ng kanilang pamilya ang yaman at ari-arian, nagbago na ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na kailangang magtinda ni Mang Arnel sa tabi ng kalsada at hindi na rin kailangang mangarap pa ni Aling Marites ng mas magandang buhay para kay Elijah. Sa kabila ng kanilang muling pag-angat sa buhay, nanatili pa rin silang mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Hindi nila kinalimutan ang mga aral ng buhay na nagturo sa kanila ng tunay na halaga ng pamilya at sakripisyo. Dahil dito, nakapagpatuloy na sa kolehiyo si Elijah. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang pangarap na makapag-aral at abutin ang kanyang mga ambisyon sa buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa niya sa kanyang pag-aaral, batid niya na nasa likod niya ang mga magulang na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Sa bawat araw ng kanyang buhay sa kolehiyo, naroon ang inspirasyon niya mula sa kanyang pamilya. Ang kanilang pagsusumikap at sakripisyo ang naging pundasyon ng kanyang pag-asa. Hindi man madali ang lahat, lalo na at kailangan niyang magsumikap upang makapagtapos, alam ni Elijah na sa bawat tagumpay na nakakamit niya, ito ay alay niya sa mga magulang na nagtiis ng lahat para sa kanya. Sa kanilang muling pagbabalik sa buhay na masagana, walang ibang hinangad si Mang Arnel at Aling Marites kundi ang patuloy na pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Hindi sila naghangad ng marangyang pamumuhay, kundi ng tahimik na buhay na puno ng respeto, sakripisyo at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa mga pagkakataong mahirap at tila walang pag-asa, sila ay nagtutulungan at nagpapatuloy. Sa bawat pagsubok, magkasama nilang hinarap ang lahat, at ang mga aral na kanilang natutunan ay hindi kailanman mabubura sa kanilang mga puso. May mga panahon ng kahirapan at mga pagsubok, ngunit sa kanilang paglagpas dito, napatunayan nila na ang pagmamahal ng isang pamilya ay higit pa sa anumang kayamanan o kapangyarihan. At habang nagpapatuloy si Elijah sa kanyang landas, alam niyang dala niya ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang. Ang tunay na pundasyon ng kanilang pamilya na hindi matitinag ng anumang pagsubok o ng hamon ng buhay.